balitaan nyo na yung mabuting balita kay Kristo na ano ang ating Panginoong Jesucristo. Ha? Ano? Ano ang ating Panginoong Jesucristo? Taga? Ulitin na. Ano ang mabuting balita kay Kristo? Narinig nyo ito. Hindi nyo lang, kumbaga, hindi nyo lang mai-adapt yung inyong sagot. Siya ang ating tagapagligtas. Ano, yun ang mabuting balita. Diba? Nabalitaan na natin yun. Hindi lang balita sa atin na malalago na sa pananampalataya, kundi nilalakaran na natin. Yun ang maganda doon. Hindi na siya balita sa atin ngayon. Sapagkat tinatayuan na natin yung katotohanan dun sa balita na yun na ang ating tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo. Sino ang makakapag-recite ng John 3:16? English o Tagalog? Teya. Sige. 1:3:16. Gayon. Oo, lakas eh. Okay, so tingnan natin na para sabay-sabay nating sasambitin. Mas ano ko siya, kabisado ko siya sa English. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him will not perish, but will have everlasting life. O, sabay-sabay nating sambitin. 1:3:16. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Balita din ito. Ano? Yung unang balita, ay sinampalataya na natin at naandun ang katotohanan na ang ating kaligtasan ay nasa pananalig natin sa ating Panginoong mga bata. Sagot. Jesus! O, lakas nga. Nakalino ang ating kaligtasan nasa Panginoong Jesus. At sa mabuting balita na yon, na naging katotohanan na sa ating mga buhay ngayon, mga bata, ito yung gantimpala sa atin. Pagkatapos nag-usap-usap ang mga taong may takot kay Yahweh. So lahat tayo ay takot na, di ba? Saan? Kay Jesus? No, hindi. Takot na tayo kay Jesus. Takot na tayo na gumawa ng kasalanan. Di ba? Kapag gumawa ng kasalanan ng isang bata, sabi ng batang marunong, uy, wag mong gawin yan kasi magagalit si Jesus. Magagalit si Lord. Ano? Kaya yun, pagkatapos ng usap-usap ang mga tao may takot kay Yahweh, narinig niya ang kanilang usapan, kaya ipinatala niya sa isang aklat ang kanilang pangalan. Sa school, di ba nag-a-attendance? Mga bata? So, ibig sabihin, pag nag-attendance, kasama ka na sa attendance. Ganun din si Lord, may attendance siya dun sa langit. Oo, ipinatala niya ang ating mga pangalan sa tinatawag na aklat ng buhay. So, pag ikaw ay nag-attendance na, hindi kayo ang magsusulat Ang magsusulat ay yung mga anghel sa langit, kasama ka sa aklat ng buhay. Kaya kapag ikaw ay namahinga, siguradong ikaw ay kasama at papuntang langit. Sila'y magiging akin, sabi ni Yahweh, sa araw na ako'y kumilos. Lubusan silang magiging akin, kaaawaan ko sila, tulad ng pagkalinga sa isang ama sa anak na naglilingkod sa kanya. Muli ninyong makikita
ang pagkakaiba ng mabuti at masama ng taong naglilingkod sa akin at hindi naglilingkod. Amen? So yun yung mabuting balita na ating pinag-usapan sa umagang ito. Na ang mabuting balita, ang ating kaligtasan ay nasa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen. Amen. Purihin natin ang pangalan ng Panginoong Diyos. So, purihin natin ang pangalan ng ating Diyos. Purihin natin ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa langit. Hallelujah. Sa ating huling bahagi ng ating gawain at sa pagsasara ay tayo ay umawi. Tumayo ang lahat.